Nakakit na ba kayo ng bundok? Hindi ba natatangi ang karanasan na maabot ang tuktok nito? Narito muli ang iyong Kuya Obet na maglalahad ng kwento sa ang mga makabagong alamat. Ilang bundok na rin ang naakyat ko at tunay na kahanga-hanga ang karanasan na maabot ang tuktok nito. Kaya sa episode na ito, makikita natin kung paano ang wagas at purong pag-ibig ang nagligtas sa maraming mga tao at naglikha ng isa sa mga sikat na bundok sa Luzon. Tandaan ninyo na ito ay babahagi sa pamamagitan ng alamat. Ang alamat ay isang literary art na itinatangi nating mga Pilipino. Mula sa imahinasyon, gamit ang sarili nating wika. Tara na, makinig! Ang proyektong ito ay hatid sa atin ng National Commission for Culture and the Arts sa pangunguna ni Ginoong Rod Charlie de los Reyes. Alamat ng bundok ng Batulao. Isa ang bundok ng Batulao na madalas bisitahin ng mga mahilig umakyat sa bundok, lalo na sa isla ng Luzon. Halos nasa 2 oras ang layo nito mula sa Maynila, kung saan may taas itong mahigit 800 metro. Nagmula raw ang pangalan ng bundok na ito sa salitang Batong Dilaw. Ito ay dahil sa kulay dilaw na liwanag mula sa araw na nakikita sa gilid nito tuwing bukang liwayway. Ngunit, lingid sa kaalaman ng marami, may isang kwentong pinagmulan ng bundok na ito. Isang alamat na halos nalimutan na ng kasalukuyang panahon. Ang alamat ni Batuhan at Lawaan. Daang taon na raw ang nakakaraan bago pa ang unang naitalang pagsabok ng Bulkang Taal noong 1572, ay may mga tribong masaganang namumuhay malapit sa Bulkang Taal. Una ay ang tribo ng Nasugbat na malapit sa dagat at kilalang mga mangingisda. Sa kabilang panig ng bundok ay nananahan ang mga Kalakas na mga magsasaka at sanay din sa pangangaso. Mapayapang namumuhay ang dalawang tribo, subay sa isang hindi malamang dahilan ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan na naging sanhi upang maputol ang kanilang ugnayan. Sa paglipas ng mga taon, isinilang ang magiging bagong pinuno ng tribo ng Nasugbat, si Batuhan. Habang sa tribo ng Kalakas ay pinanganak ang bunso ni Dato Tuy na pinangalan ng Lawaan. Lumaking makisig at kilalang mandaragat si Batuhan, habang si Lawaan ay nakilala sa kanyang angking karikitan at kabaitan. Laging suot ni Lawaan ang kwintas na mula sa kanyang namayapang ina. Isang araw ay naisipan ni Batuhan na mamasyal sa kagubatan. Subalit dahil hindi siya sanay sa madawag na daan, siya ay nasilo sa isang patibong na para sana sa mga baboy damo. Habang hindi makakilos, siya namang pagdating ng isang magandang dilag na si Lawaan at nadatnan ang nanghihinang si Batuhan. At dahil ito ay kagyat na tinulungan ng binibini ang binata, sapagkat ang kanyang tribo ang siyang naglagay ng patibong na ito. Lubhang nabihag ang binatang si Batuhan sa ganda at kabutihang ipinakita ni Lawaan. At dito na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Simula noon ay madalas ang pagpunta ni Batuhan sa gubat upang makipagkita kay Lawaan. At sa pagdaan ng mga taon, ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa pagmamahalan. Sila ay lihim na naging magkasintahan. Ngunit natuklasan ni Datu Balayan, ama ni Batuhan, ang bawal na pag-ibig na ito at nagling kinausap ang kanyang anak. Itinakda ang kanyang kasal sa isang babae mula sa kanyang tribo. Hindi pumayag si Batuhan
at nagplano itong tumakas kasama si Lawaan at magpakalayo-layo mula sa kanilang mga tribo. Dumating ang araw ng kanilang pagtatanan. Nagkita muli ang magkasintahang Batuhan at Lawaan sa kanilang tagpuan. Sa kanilang pagkikita, napansin nila ang tila usok na nagmumula sa bunganga ng Bulkang Taal. Agad na kumilos ang dalawa upang bigyang babala ang kani-kanilang mga tribo. Sa tulong ni Batuhan at Lawaan ay nakapaghandang 2 tribo na umalis at gamitin ang karagatan sa pagtakas. Subalit binalikan ni Lawaan ang kwintas na ibinigay ng kanyang yumaong ina. Sinamahan ni Batuhan si Lawaan sa kanyang pagbabalik. Biglang lumindol at natakpan ng madidilim na ulap ang Bulkang Taal. Patunay na malapit na itong sumabog. Nahulog si Lawaan sa isang bangin na kagyat namang tinulungan ni Batuhan. Hiniling ni Lawaan na iligtas ni Batuhan ang kanyang sarili. Ngunit hindi magawang iwan ng binata ang kanyang minamahal. Dumagundong ang malakas na pagsabog mula sa Bulkang Taal. Napilitan sina Datu Balayan at Datu Tuy na umalis gamit ang kanilang mga sasakyang pandagat upang makaiwas sa rumaragasang putik at nag-aapoy na mga bato mula sa bulkan. Mula noon ay hindi na nila natagpuan ang magkasintahan at malaki ang posibilidad na sila ay binawian ng buhay dahil sa nangyaring sakuna. Matapos ang ilang mga taon ay muling nagbalik ang 2 tribo malapit sa Bulkang Taal. Muling naging mapayapa ang kanilang pamumuhay. Napansin nila ang isang bagong bundok na puno ng mga bato. Sa pag-akyat nila sa tuktok nito ay makikita ang lawa ng Taal na nagpapaalaala ng magandang dilag na si Lawaan. Habang ang mga bundok na puno ng bato sa paligid nito ay tila si Batuhan. Magmula noon ay tinawag nilang lugar na iyon na Bundok ng Bato Lawa bilang pag-alaala sa magkasintahang nagbigay babala sa kanilang mga tribo. At sa paglipas ng mga taon ay mas nakilala ang bundok na ito na Bundok ng Batulaw, isang bundok na alaala ng pagmamahalan ni Batuhan at Lawaan. Wakas. At dyan nagtatapos ang kwento natin sa episode na ito. At para sa mas marami pang mga makabagong alamat at kwento, maaari nyo kaming sundan sa iba't ibang mga social media platforms gaya ng Facebook, YouTube, at Spotify. Maaari rin kayo magpadala ng mensahe sa mga makabagong alamat at gmail.com. Muli, ako ang inyong Kuya Obet, nagpapasalamat.